true. Amen. Tunay nga man, gaya ng aming inawit, O God, para po sa inyo, O God. Hallelujah. That is the theme of our life, O God, of our hearts, O God, na Lord God, hallelujah, kayo'y tapat, kayo'y totoo, O God, sa bawat isa sa amin. Lord God, hallelujah, kung gaano sa pagsinag, hallelujah, pagsikat ng araw sa umaga, O God, laging sariwa, O God, ang inyong habag at biyaya. Laging sariwa, O God, ang inyong pangako sa amin, O Panginoon ko pong Diyos. And Lord God, hallelujah, sa amin pong munting gawain muli ngayong gabing ito, Ama, sa aming gabi ng panalangin. O Panginoon ko pong Diyos, samahan niyo po kami, O Panginoon ko pong Diyos. Akin po inahanyan, Ama, ang inyong banal na Espiritu Santo ninyo pong isugo muli, O God, na magkaroon po, Ama, ng kabuluhan, at O God, at pagpapala at inspirasyon buhat po sa inyo, O Panginoon ko pong Diyos. At Lord God, anointing from the Almighty Father. Lord God, hallelujah, inviting the Holy Spirit, O God, that will anoint once again your precious word, O God, as we read, O God, your very word, O God, that you give an inspiration, O God, sa inyong propeta, Ama, sa inyong mga lingkod na tapat sa lumang tipan, Ama. And Lord God, hallelujah, ay kayo, O Panginoon ko pong Diyos, ang siyang magbasbas, Ama, sa inyong salita, O God, na Lord God, hallelujah, that will circumcise every heart, O God, and every ear, O God. At Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, gawin niyo po, Lord God, muli, O God, na mababa ang bawat puso ng bawat isa sa amin, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Nang sa ganun, O God, ay malugod po kayo, Ama, sa bawat isa sa amin, O God. Lord God, hallelujah, ipagpatawad niyo po, O God, ang inyong mga anak, Ama, sa mga nagawang pag-iisip, O God, mga matataas na bagay sa kaisipan at bawat puso, Ama, sa mga Lord God, hallelujah, bawat puso, bawat kaisipan, O God, maging sa mga nagdaang araw, maging sa mga Lord God, hallelujah, nagdaang oras, O God. O Panginoon ko pong Diyos, kailangan po namin, O God, ang inyong habag at biyaya, ang inyong banal na dugong mali, O God, ang siyang lilinis sa bawat mga Lord God, hallelujah, mga iniquities, mga shortcomings, O God, mga transgressions unto you, Almighty Father, imperfections and flaws, O God, in every hearts and every minds, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, it's only by your grace, Father, and Lord God, that's why we cherish your grace, O God. At Lord God, hallelujah, wala po kaming may present sa inyong katuwiran, O Lord God, hallelujah, mga Lord God, worthy things, Almighty Father, O mga Lord God, righteousness, Ama, but it is only by your Holy Ghost, O God, that will be, Lord God, manifesting in our lives, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, kabagan niyo po ang bawat isa, O God, sa inyong mga nakama. Lord God, linisin niyo po muli muli sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo ang bawat, Lord God, imperfections in every heart, any, Lord God, hallelujah, high things in every mind, O God, and Lord God, hallelujah, at marapatin niyo po, Ama, na Lord God, hallelujah, yung banal na salita lamang, O God, ang siyang, Lord God, aming matanggap buhat sa inyo, Ama, sa inyong trono ng habag at biyaya. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, alam niyo pong pangailangan ninyong mga anak, and Lord God, we are here, Father, it is because of you, Father, and this is for you, at Panginoon ko pong, and this is, Father, and this is for you alone, O God. Lord God, hallelujah, once again, Father, I commit to you, O God, this service, O God, na inyo pong ingatan ng apat na sulok ng munting gusali ito. Huwag niyo pong itulot na makapasok ang gawa ng kaaway sa bawat kaisipan at bawat puso man inyong mga anak, kundi Lord God, it's by your grace, Almighty Father, shed your blood once again in every heart and every mind, O God, and let your Holy Spirit, O God, hallelujah, will flow freely, O God, in every heart, O God, that pass it, O God, every understanding, O God, na kayo lamang, O God, ang siyang malawalhati at madakila, O God. Lord God, hallelujah, once again, Father, I commit to you this service, O God, anoint these lips, O God, that will speak, O God, your holy word, O God, at muli, O God, inyo pong ilagay muli inyong lingkod, Ama, sa under the wings of your pavilion, O God. Lord God, that you alone be glorified and be magnified, O God, throughout the days of our life, O God. Once again, O God, I love you, Father. I do believe my brethren, O God, loves you, O God, with all of their hearts, with all of our minds, with all of our strength, O God. And Lord God, I commit to you this service, O God. All glory belongs unto you, Father. Under the blood of the Lamb, in the blessed name of our Lord Jesus Christ, I pray to you, Father. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ as we proceed sa ating, bago tayo dumako sa ating pinaka-panalangin ay ating basahin po ang salita ng ating Panginoon in Book of Psalms chapter 57 verse 1 to 3. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap na hallelujah, madama ang banal na presensya ng Panginoon because without the Holy Ghost, without the Holy Spirit, hallelujah, wala po tayong kagalakan, wala po tayong kasayahan, wala po tayong kapayapaan, wala po tayong kapanatagan, wala po tayong kalakasan. Without the Holy Ghost, it takes the Holy Ghost, hallelujah, that will pour, hallelujah, all the blessings that we need to continue walking, hallelujah, spiritually in the light of the Word of God. Praise the Lord, hallelujah. At it is only the Holy Ghost also that is needed to be equipped, that will equip the sons and daughters of God bago siya dumating. Without the Holy Ghost,
Hallelujah. Kahit na po tayo aral ng mensahe, tayo po ay nakapag-aral ng kanyang salita. Without the Holy Ghost, it will not benefit us. Because the only difference of the believer and the unbeliever is the Holy Ghost. Hallelujah. That is the kingdom of God in the life of every believers. It is the Holy Ghost reigning in every life. And it is leading them, hallelujah, throughout their journey here in this earth. Hallelujah. And it is the Holy Ghost that will continuously mold every life. It is the Holy Ghost. It is not our righteousness. Wala po tayong kabaitan. Kahit na po tayo ay ni-raised up ng ating mga mabubuting magulang, and that is fine. And thank to the Lord that we have a nice and, hallelujah, good parents that raised us up. But it takes the Holy Ghost to make a Christian, a real Christian. Wala pong mabait sa atin. Meron po tayong mabait na kalikasan, ngunit it benefit us not without the Holy Ghost. Hallelujah, praise the Lord. At diyan ko lang po naunawaan, hallelujah, hallelujah, sa matagal na nating dito sa mensahe. Sabi nga ng prophet, hallelujah, it is fine that you have a nice family, a nice home. It is fine that you are a good man. It is fine that you are a good preacher. It is fine, sabi ng prophet. But it takes the Holy Ghost, hallelujah, for us to go in that rapture. It takes the Holy Ghost, hallelujah, to have a renewed and changed life. Praise the Lord. And that is my earnest prayer, hallelujah, always, hallelujah, nang wala pong maiwan sa kanyang mga anak dito po sa iglesia, hallelujah, na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Wala pong direktang makakapunta, hallelujah, sa karin ng ating Panginoon Diyos na hindi dadaan sa kanyang salita. We cannot live independently by our own selves. It takes for you to be in the church of God. Praise the Lord. Because God, hallelujah, has a pattern, has a flow of His word. From the prophet unto the servants of God that was in every churches of the living God. Praise the Lord. And you cannot live alone unless you are in the island or you are in the jungle. But it takes for you the message of the hour, the last message, for you to have that rapturing faith to go in that rapture. Praise the Lord. We cannot save ourselves. Without the message, hallelujah, we don't know, hallelujah, the real or what we call the mysteries of God, hallelujah. And that is fine, hallelujah. Sabi nga ng message, and what matters, hallelujah. What matters, hallelujah, it is the Holy Ghost, hallelujah, and the message, and in the life of the sons and daughters of God. Praise the Lord. Dahil kahit na meron tayong ilawan, kung wala po yung langis, sayang lamang po. Praise the Lord. Sayang lamang po na tayo naging isang tinatawag na virgin Christian. Praise the Lord. But it needs the Holy Ghost. And the Holy Ghost, once it is already in your life, it is an anchor that will hold every hearts to Christ. Kahit na anong mangyari, even the world will turn upside down. You will maintain. You will remain in the Word of God. Praise the Lord. Hallelujah. And that is, it takes for us, hallelujah. Sabi nga ng Philippians, hallelujah, sabi nga, let this mind in you, let the mind of Christ ang mapasa atin. Let this mind in you, which was in Christ Jesus, who, being in the form of God, robbed not to be equal with God, but He humbled Himself, even to the death of the cross. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, it takes humbleness in every heart, hallelujah, that God will be pleased because God resisted. Ano sabi ni Scripture? God resisted with a proud heart. Hallelujah. But with a humble heart. You know that humbleness, it is not, hallelujah, it is not yung tinatawag natin, yung pinong-pinong kumilos. Hindi po yun. The real humbleness, it is the full obedience and subjection unto the Word of God. Dahil marami pong mas mababait sa atin at mas sakdal sa atin. The Sadducees and Pharisees, hallelujah. You know that you cannot point a finger unto them, sabi ng prophet. Kung sa kabanalan lamang. Hallelujah. At marami pong mas mababait na Samaritan, good Samaritan, that helps, that even giving their substance unto the poor. But it is not. It is all by the grace of God. It is not by your works, lest you will boast yourself. But it is by grace.
that works sa bawat isa sa atin. And praise be to God, it is the workmanship of God sa bawat isa sa atin. For it is God who worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag pa natin kalilimutan, the basic, it is the humbleness, hallelujah, unto the Lord Jesus Christ, unto the Holy Ghost, na makakilos ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Praise the Lord. Book of Psalms, chapter 57, verse 1 to 3. Sabi niya po dito, hallelujah. Verse 1, hallelujah. Sabi niya po dito, to the chief musician, Al-Tashit, Miktam of David, when he fled from Saul in the cave. Hallelujah. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusted in thee. Hallelujah. Yeah, in the shadow of thy wings will I make my refuge. Thank you, Lord. Salamat na meron po tayong mataas na muog. Meron po tayong muog na matatakbuhan. Kung wala po, we are hopeless. We are the most miserable na sinabi nga ng mensahe. Sabi nga ng prophet na, kung hindi totoo ang pananampalataya o kung hindi totoo ang pagiging isang Kristiyano, kung hindi totoo ang Kristyanismo, hallelujah, tayo ang pinaka-miserableng taong nabuhay dito sa lupa. Praise the Lord. Ngunit meron po tayong Diyos na ating matatakbuhan. Siya yung ating mataas na muog. Hallelujah. Sabi niya po dito, na ang ating kaluluwa ay nagtitiwala lamang sa Kanya. Praise the Lord. For my soul trusted in thee. Yeah, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Are we in the midst of calamities? Praise the Lord. We are in the midst of calamities. We are in the midst of troubles. Ngunit hindi po doon nagtatapos ang lahat. At hindi po tayo hihinto sa pagtitiwala. Praise the Lord, sa ating Panginoon Diyos. Nabasa nga natin in the scripture that in the midst of trouble, He will revive me. Praise the Lord. Sa kalagitnaan ng kapighatian, siya ang magre-revive sa bawat isa sa atin. So even you are in the midst of troubles, God still can revive you. Praise the Lord. Hindi po hadlang ang pagsubok, ang kahirapan, ang karamdaman para purihin ang ating Panginoon Diyos. Dahil sinabi ng ating Panginoon Diyos sa kanyang salita na kahit na tayo nasa kalagitnaan ng ating pinagdaraanan, ay tayo kanyang bibigyan ng kalakasan, kagalakan. Praise the Lord, kapayapaan. You know that revive, hallelujah. Ano po yung nakapalob sa revive? Hindi lamang po yung ipapanumbalik. Meron po nakapalob po dyan na kagalakan, kalakasan, at ano po yun, kapanatagan at kapayapaan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga po ang isang Kristiyano ay masayang tunay. Praise the Lord, hallelujah. Wala po tayong Kristiyano na lugi o yung tinatawag na talunan. You know that Christian, hallelujah, wala pong nagsasamba tayo sa ating Panginoon para magpasalamat, pero ang mukha natin ay parang, hallelujah, parang natalo tayo ng pagkatalo. Praise the Lord. Ano pa ang ating ikakatakot at ikakabahala kung ang Diyos ay nasa atin? Sino ang laban sa atin? You know that the problem with Christianity, sometimes, nasanay ang Christianity, ang mga hallelujah, may takot sa ating Panginoon Diyos. Nasanay po yan na defensive sila sa diablo. You know, the problem, nawala po sa kaisipan natin na greater is He that is in you than he that was in this world. You know, dapat hindi nga tayo defensive. Dapat tayo, hallelujah, ang kaaway ay nasa paanan natin. Because it was already, hallelujah, finished in the cross of Calvary. Natapos ng lahat. Ngunit nasanay tayo na we are always in that complex, in that inferiority complex. Nasanay po tayo. Pero ano sinabi nga ni Pablo na, that, where is your sting? Grave, where is your victory? Ano yung kakatakot natin? At bakit tayo laging balisa at lagi tayong parang basang sisiw? Hindi dapat ganoon. Hallelujah. Dapat tayo ay higit tayong magalak pagdating sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Dahil ang Diyos nang naglikha ng buong sangkalangitan, lahat ng mga nilalang sa sangkalangitan at maging ang Diyos na naglalang ng lupa at lahat ng nilalang dito sa lupa ang siyang nasa sa atin.
maging yung demonyo, that was created by God. Even hell was created of God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, being a Christian, you are the soldier of the cross. Hindi po tayo dito duwag, being a Christian. Maging kamatayan man, mananatili ka sa salita ng ating Pinadiyos. Because you are serving the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung panahon nila David, kahit na sila'y 300 lamang, even they were handful, at kanilang kalaban, it is a multitudes, 3 bansa, na sabay-sabay. Hallelujah. Pero ano, it was already a witness para sa bawat isa sa atin, kung gaano hindi sila pinabayaan ng ating Pinadiyos. Walang duwag na Kristiyano. Walang lalamya-lamya na Kristiyano pagdating sa salita ng ating Pinadiyos. Meron tayong paninindigan. Ang tama-tama, ang mali ay mali. That is the grace of God. Hallelujah. Yes, we have the grace of God. But, hallelujah, sa atin, we are not compromising when it comes to the Word of God. Hallelujah. When it comes to the Word of God, hallelujah, God will help us to stand. Hallelujah. In the track of revelation. Na hinding-hindi yan guguho. Hinding-hindi yan. Hallelujah. Lulubog. Kung tayo nakatayo sa buhangin, sigurado tayo lulubog. But we are standing in the rock of revelation, and that is Christ Jesus and His Word. Praise the Lord. That is being a Christian. Hallelujah. That is being the message believer. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. So ulitin po natin, hallelujah, ano sabi niya po dito? Praise the Lord. Sabi niya po dito, yeah, in the shadow of thy wings will I make my refuge. You can imagine that. If God, hallelujah, hallelujah, you have to think about it. If God, hallelujah, is just like a great eagle, nasa anino pa lang, hallelujah, sa ilalim ng kanyang pakpak, anino pa lang. Hindi pa yan mismo sa ilalim mismo. Anino pa lang ng pakpak ng ating Diyos ang ating mataas na muog o matibay na muog. Praise the Lord, hallelujah. Hindi pa nga tayo napapailalim mismo sa ilalim ng kanyang pakpak. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Gaano kadakilang ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya po dito, will I make my refuge until these calamities. So, ibig sabihin nitong, these calamities, marami po yung calamities, umahaba yung calamities, be over fast. You can see that this. Hindi po yung this ngayon lamang, kundi yan ay maraming calamities. I remember in Psalms chapter 39 verse 14, kung hindi ako nagkakamali, or 17. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them out of it all. Praise the Lord. Kaya ang Kristiyano, hindi po yan nagsasawa sa pagsubok dahil kakambal niya ang pagsubok. Dahil ang ating Diyos, hallelujah, what is the purpose of God? Tayo ay kanyang, hallelujah, laging nasa kanyang bisig. Dapat. At laging, hallelujah, tayo patuloy niyang hinuhubog hanggang sa makita sa atin ang buhay ni Kristo. Pag wala nang ginagawa ang ating Diyos doon sa atin, ibig sabihin, praise the Lord, maayos na tayo. We are already perfect. Pero kung meron po tayong ginagawa ang Panginoon Diyos sa atin, it is because God is removing those remnant. Praise the Lord. Remnant. Alam na po ba natin ang remnant? Para po yan sa sastre. Pag nilagyan na yan ng pattern, hallelujah, praise the Lord. Pag nilagyan na yan ng pattern, hallelujah, ay tatanggalin yung mga hindi kailangan bago yan tahiin. That is the remnant. And we are not the remnant. We are the bride of our Lord Jesus Christ. You know what is the remnant is? Hallelujah. We are not the remnant. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, hallelujah, if I were with you, and I'm always admonishing unto you, give your best unto the Lord. Praise the Lord. Ibigay niyo yung best ninyo sa ating Panginoon Diyos, and surely the Lord will be pleased unto you. And you know, when the Lord will be pleased unto us, even your enemy will make peace unto you. Sabi nga ng prophet. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord God. Hallelujah. Kaya sabi niya, tuloy po natin, I will cry unto God most high. Hallelujah. Kung tayo, ako'y tatangis sa ating Diyos na pinakamataas, pinakadakila, unto God that performeth all things for me. Praise the Lord. Napakasimple lang nitong in the book of Psalms, pero there is an inspiration
na sinabi dito na ating Panginoon Diyos. Sabi niya, unto God that performeth all things, sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, ano sabi niya po dito? Ako'y tatangis sa Diyos na siyang pinakadakila, pinakamataas. Kataas-taasan, pinakamataas, pinakadakila. Hallelujah, siya rin yun. Siya yung pinakamataas. Name above all names. Highest majestic throne ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Unto God that performeth all things for me. Ang Diyos pala ang lahat ng gumagawa bagay sa akin. Praise the Lord. Even yan ay masama sa paningin ng tao, yan ay maganda sa paningin ng tao, gawa pa rin yun ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Habang you know that maturity, you will understand and you will love whatever the purpose of God in our life. Amen. Being matured. Hallelujah. Hindi lamang po tayo magpapasalamat. You know, I remember. Hallelujah. Praise the Lord. Siguro kahit na itong 4 na verse lang ito, matatapos na yung ating hallelujah, this simple exhortation unto the Lord. You know, I remember. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It is God performeth all things for me. Ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Siya ang lahat-lahat na gagawa sa atin. Sino pang gagawa ng iba? Tayo, wala nga tayong magagawa. Ibang tao, wala nga magagawa. Propeta, wala nga magagawa. Kundi ang Diyos ang siyang gagawa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat sa ating Panginoon Diyos dahil higit niyang kilala ang bawat puso ng kanyang mga anak. Kaysa mismo yung kanyang mga anak. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga't mga kapatid, you have to give our best unto the Lord. We are not giving our best unto the Lord for a man pleasing. No, sir. But we are giving our best unto the Lord, even though marami kayo o mag-isa ka lang, still you will praise the Lord and you will give your best unto the Lord. Yan ang totoong naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos, those with zeal, those with sincerity, those with deepness of their hearts unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nung wala pa tayo kay Kristo, wala pa tayo dito sa mensahe, ang paglilingkod natin, pupunta tayo ng simbahan sa ating mga pinanggalingan, suot-suot yung mga bago nating kasuotan. Praise the Lord. At gusto nating matiyak na makita tayo pagka meron tayong kasuotan. At makita tayo na tayo nagsisimba ng mga kamag-anak pinsan natin. Uy, napaka-religyoso naman. Hallelujah. Praise the Lord. At talagang, I remember when I was altar boy, talagang sakristan, talagang, kahit na sakristan ka lang, ay ang taas ng tingin sa'yo ng mga pinsan mo. Kahit na bata ka pa noon, pag sinabing sakristan, talagang, makikita nila na talagang religyoso at napakabait mong tao. Praise the Lord. Hallelujah. At, ngunit, hallelujah, praise the Lord, yun ang pagkaka-brought up sa atin at yun ang natutunan natin. Ngunit, hallelujah, ang tinuturo ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, for all come short before the glory of the Lord. There's no flesh and there's no blood that shall inherit the kingdom of God. Praise the Lord, hallelujah, for it is the righteousness of Christ that is imputed unto us. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit na pumasok tayo sa mensahe, kala natin talagang napakabait na natin. Hindi po. Habang tumatagal ang panahon, hallelujah, lalo nakikita, pinapakita ng ating Panginoon Diyos that everything, it is by the grace and the workmanship of Christ unto each and every one of us. Praise the Lord. Maging nagpapagal sa oracles ng ating Panginoon Diyos o nakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, it will be revealed by God that it is all by the grace of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito, He shall send from heaven and save. You can think about it. He shall send from heaven. Praise the Lord. He shall send from heaven. Praise the Lord. Galing pa sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, galing sa langit ay kanyang isusugo. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Praise the Lord. Ano sabi niya po? And save me
Praise the Lord. He shall send from heaven and save me from ang Panginoon Diyos pa mismo. Ang magtatalaga buhat sa langit at siya magliligtas sa atin. From the reproach of Him. From the reproach of Him that would swallow me up. Hallelujah. Kaya nga sabi ng scripture na Panginoon, sabi nga rin in the book of Psalms, sabi ni David na Panginoon, hallelujah, ako'y iyong tulungan. Hallelujah. Dahil sa aking mga kaaway na ako'y, hallelujah. Ano sabi niya dito that the enemy that will swallow me up. Hallelujah. Ganun po na kung minsan, hallelujah, tila baga wala na tayong kakayanan. Hindi na natin kaya na halos tayo'y malunok na ng kaaway sa ating mga pagsubok. Ngunit pangako dito ng ating Panginoon Diyos that He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Hallelujah. Sino po yun mga kapatid? It is the devil itself. Hallelujah. Kung minsan, akala natin wala na tayong pag-asa, wala na tayong magagawa. Pero merong Diyos, hallelujah, na siyang nakatanaw sa atin. Hallelujah. Na kanyang isusugoy. He is our help in times of our needs. He is the very help in the very times of trouble. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord God. Sabi niya po dito, He shall send forth His mercy and His truth. Hallelujah. Kanyang isusugo ang kanyang habag. Hallelujah. At ano pa, mga kapatid? And His truth, ang kanyang katotohanan. Walang ibang kanyang katotohanan kundi ang kanyang salita mismo. Hallelujah. And verse 4, sabi niya dito sa verse 4, My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? My soul is among lions. Hallelujah. Ano po yung lions? Sinasabi niya that is plural kung titingnan mo. Hallelujah. Praise the Lord. You know that the lions, hallelujah, it signifies, hallelujah, that it is the king of the jungle. Hallelujah. Siya kinakatakutan. Hallelujah. Hallelujah. He is the lion from the tribe of Judah. Praise the Lord. My soul is among lions. Praise the Lord. Hindi ka nag-iisa. Meron kang mga kasamahan. We are the lioness. Hallelujah. Of Christ. Hallelujah. At ano sabi niya po dito, that even as we lie down, them that are set on fire. Hallelujah. Hindi ka nag-iisang leon. Hallelujah. O Kristiyano. Hallelujah. Na ikaw ay isusubo saan? Sa horno ng apoy na pagsubok. Hindi ka nag-iisa. Kundi ano sabi niya po dito? Even the sons of men whose teeth are spears and arrows and their tongue a sharp sword. Even the sons of men. Hallelujah. Ang kanilang ipin ay kagaya ng tinatawag nating spears. Hallelujah. And arrows. Hallelujah. And their tongue, a sharp sword. Hallelujah. Ngunit ano sabi niya po dito sa verse 5? Be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga kahit na leon ka, hallelujah. Praise the Lord. Or lioness ka, hallelujah. Because the lion from the tribe of Judah ay nasa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po tayo exemption sa pagsubok. Amen. Praise the Lord. Ngunit wag po natin kalilimutan, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kung ang Diyos ay nasa inyo, praise the Lord, sino ang laban sa inyo? You can imagine that. You have to think about it. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapanghinaan. Meron pa tayong Diyos na buhay. Meron po tayong Diyos na siyang kasama natin. For the battle is not yours, but is of the Lord. Hallelujah. Ang pagkikipagbaka ay hindi sa ating, hindi, hallelujah, sa atin bilang tayo ang magkikipagbaka, kundi ang pagkikipagbaka ay sa ating Panginoon Diyos na nasa sa atin. Praise the Lord. Sino makakapanig sa kaaway pagka wala sa atin ng Diyos? Siya ay kanang kamay ng kaaway. Kanang kamay ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya niyang i-pervert ang mga matutuwid na bagay. Hallelujah. Siya espiritu, paano mo siya
Di ba sabi nga ng scripture that ang ating kaaway, he is the prince of darkness. Siya ang prinsipe ng kadiliman, the principalities, na kung saan kahit na anong gamitin natin na weapon, without God, natural weapon, we cannot overcome him. Amen. Praise the Lord. But because the weapon, hallelujah, of God, hallelujah, God bless, hallelujah, praise the Lord. Because the weapon of God, hallelujah, na kanyang salita ay kanyang ibinigay sa atin. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi na po tayo magpapakatagal, mga kapatid. God bless you all. Hallelujah. In the book of Psalms, chapter 9, verse 1 to 12, bago tayo sa ating panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. At pagpalain ang bawat anak ng ating Panginoon Diyos, ating kasama sa kanyang gawain. Hallelujah. Praise the Lord. In the book of Psalms, chapter 9, verse 1 to 12. Hallelujah. Book of Psalms, chapter 9, verse 1 to 12. Amen. Sabi niya po dito, to the chief musician Apan Motlaben. Amen. A psalm of David. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. Amen. Praise the Lord. You know, every time that David, hallelujah, hallelujah, ay kanyang express ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon Diyos, it gives us, nakakapag-encourage. It gives an encouragement. Praise the Lord. Sa mga lalo na sa lahat-lahat ng kanyang mga anak, whatever the situation is. Praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all thy marvelous works. Verse 2. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. Verse 3. When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. Praise the Lord. Ang kaaway pala, which is the devil, praise the Lord, hindi po natin nakikita. You know, the devil torments our mind. That is the devil. That is meant by devil. It is tormentor of mind. At yun yung nagbibigay ng takot sa puso. Praise the Lord. Pero ano sabi niya po dito? Sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya po dito, ulitin po natin mga kapatid sa verse 1. In the second part of verse 1. Sabi niya po dito, I will show forth all thy marvelous works. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. When mine enemies are turned back, hallelujah, they shall fall and perish at thy presence. Sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po't merong awitin na, I love that song, that in thy presence. In thy presence, that's where I am strong. In thy presence, O Lord my God, because greater is he that is in you than he that was and that is in this world. Praise the Lord. Hallelujah. Pag nasa atin ang ating Panginoon Diyos, ulitin ko lamang po, sino ang laban sa atin? Praise the Lord. Siya ang naglikha ng lahat ng langit at ng lupa. Ulitin po natin yan. Ganun kadakilang ating Panginoon Diyos. You can imagine that how big our God is para likhain niya yung whole universe. Until now, hallelujah, pag tinignan, dati ulitin ko po. Ang alam ko during our time, hallelujah, 20 years ago, 25 years ago, ang solar system po, mga kapatid, ay composed only of 9 planets and 1 Earth. Pero ngayon mga kapatid, hallelujah, hindi ko na po alam. Napakarami na po. May Antares, may Nebula, may mga naidagdag na nawan. And even that solar system, hallelujah, kung titingnan po natin, ay it is just only a portion of a galaxy. Parang naging tuldok na lamang. Ganong kadakila ang ating Panginoon Diyos. At sabi nga nila, it is perpetual. Walang hindi po nila masukat, hindi po nila matarok yung dulo ng kalawakan. Ganun kadakilang ating Panginoon Diyos. Sometimes, we're putting God in the small box. Pero ang kadakila ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, huwag po nating kalilimutan. Even the devil, create ang ating Panginoon Diyos. Dapat nga ang kaaway ay nasa paanan natin. Dahil tinapos na ng ating Panginoon sa Kristo in the cross of Calvary.
ang lahat. Don't forget my benefits, sabi ng ating Panginoon Diyos in the book of Psalms. Forget not my benefits. Hallelujah. That I healed you. Yan sinabi niya in the book of Isaiah, di ba, na bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Hallelujah. Forget not His benefits. So, huwag po natin kalilimutan yung kanyang benepisyo. Ano po yung benepisyo na yon? Na siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan at siyang nagpagaling na sa ating mga karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Kaya huwag po tayo mabahala, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. At hindi niya tayo pababayaan. Meron bang pinabayaan ng ating Panginoon Diyos na hindi kumain ng 3 beses sa isang araw? Praise the Lord. Maging yung ibon nga sa kalawakan. Ulitin po natin. Maging yung maya na sa kalawakan. Rice bird, mga kapatid, sa kalawakan. Hindi siya nagpagal. Ngunit siya'y pinapakain ng ating Ama na nasa langit. Praise the Lord. Ganun niya tayo inaalagaan ng ating Panginoon Diyos. It takes for us the whole trust and whole heart sa ating Panginoon Diyos. Nang siyang lubos na makakilos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. 100% po, mga kapatid. Huwag po natin kalilimutan. Because He deserves the first in our life. He is the center of our life. He is my everything. He is my all and all. Sa lahat-lahat, mga kapatid. Napakabiyaya ng Panginoon. Hallelujah. Tatrabaho tayo ng 5 araw sa isang linggo. Praise the Lord. Isang araw lang ang hinihingi niya. Sa isang araw na yun, mga kapatid, 5 oras lang yun, mga kapatid. Praise the Lord. Ang ating nabibigay sa Kanya. Ngunit, minahal niya tayo. Patuloy niya tayong iniingatan, inaalagaan, tinutulungan. Praise the Lord. Huwag po natin kalilimutan that our God deserves to be our number 1. Praise the Lord. Huwag po natin kalilimutan. He deserves to be our number 1, our best. He deserves. Pakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Maiksi lamang ang journey natin dito sa lupa. Hallelujah. For it is not worthy to be compared our sufferings here in this earth for what our Father has been prepared for us. It is not worthy, hindi karapat-dapat na may ihamping ang ating pagtitiis sa maikling panahon dito sa lupa. Sa inihanda ng ating Panginoon Kristo. Napakadakilang inihanda niya sa atin. And that is eternity. Hindi po yan 1,000 years. Hindi po yan 1 million years. Hindi po yan 1 trillion years. Kundi eternity po yan. Kagaya po yan, alam po natin na kagaya ng singsing na walang simula, wala nang wakas pag nandun na tayo. Kaya, saints, hallelujah, keep pressing on. Bigyan natin yung best natin sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang mangyari, huwag po tayo mapanghinaan. Dahil hindi po tayo ang unang nakalasap ng mga pagsubok. That is only the testings of faith. Ano po yon? Inuugay yung ating pananampalatay kung tayo magpapatuloy sa ating Panginoon Diyos. Lalo na ngayon nasa kahuli-hulian na tayong panahon. You can imagine. Yung ating ginagalawan ngayon, if we only can see ang mga nasa, hallelujah, pahayagan. Nakikita natin yan sa ating mga cellphones, hallelujah. Napakaraming mga dumarating na pagsubok. Huwag po nating baliwalain yun. Lalo na pagpatungkol sa Israel. Our timepiece. Dahil baka ma-miss natin yung mensahe ng ating Panginoon Diyos. At tayo maiwan sa kanyang pagbabalik. You know, that's why I'm always preaching as hard as I can. Because the coming of the Lord is very near. Wala na tayong hahantayin pang tanda. Paulit-ulit na ngang ipinapahayag ng ating Panginoon Diyos ang mga tanda sa kanyang pagbabalik. Wala na tayong antayin. We are already in the midst of troubles. You have to think of it, mga kapatid. I have to tell some
our situations right now. Hindi po tayo nananakot, hindi po tayo ay nababahala, kundi it is only a reality that we cannot deny it. Praise the Lord. Ngayon, ang nangyari sa buong mundo, ulitin po natin. Pag ito'y magtatagal pa ng karagdagang 6 na buwan, anong mangyayari sa ating bansa? 3 buwan pa nga lang na karagdagan na magpapatuloy na totally na sarado. Wala nang maibibigay na tulong ang gobyerno. Ibebenta niya lahat ng maibebenta niya. Ano pa yung ating, hallelujah, ano pa yung ating mga pinagkakabalahan dito sa lupa? You have to think that. Huwag na nating antayin pa na dumanas tayong tinatawag nating total depression. Napipila sa labas ang mga tao. Walang halagang salapi. Praise the Lord. Huwag natin itulot yun na yun ang danasin natin. Pipila doon sa panaderya, bibigyan ka lamang ng gapiranggot na tinapay para sa iyong pamilya. That is happened for how many times already? Praise the Lord. Hallelujah. At mga kapatid, meron pong tinatawag na tayong kapighatian, the Great Tribulation. Yun ay para sa mga hindi nobya ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, hallelujah, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos, lahat ginagawa po niya para po Para po hindi po tayo maiwan sa rapture. Lahat ginagawa niya, mga kapatid. Itinutulot niya na ma-send sa atin. Nabasa po natin dyan. Kanyang isinesend buhat sa langit. Hallelujah, para tayo iligtas niya. Isesend niya sa atin ang isang bagay para tayo ay itulak papalapit sa ating Panginoon Diyos kung tayo malayo na sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kung tayo nagmamalabis, hallelujah, tayo naman ay kanyang tuturuan. Dahil walang isang ama na hindi nagmamahal sa kanyang anak na hindi niya tuturuan. Praise the Lord. Mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. 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 Mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa lahat ng pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Lahat. Hallelujah. Dahil malapit ng kanyang pagbabalik. Lahat ng kanyang ginagawa, mga kapatid, ay para sa kanyang mga nobya. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon Diyos, kahit na itong pagsasarado na ito, mga kapatid, ito'y para sa kanyang mga nobya. Huwag nating isipin na para pahirapan tayo. Hindi po yun, mga kapatid. Dahil ang tinuro sa atin ating Panginoon Diyos, hallelujah, tayo ay tumingala sa langit. Dahil ang ating katubusan ay nalalapit na. Look up, your redemption draweth nigh. Praise the Lord. Kung hindi itinulot ng Panginoon itong pagsara sa buong mundo, ang ating tinitingnan ay nakayuko tayo dito sa lupa kagaya ng isang manok. Hindi po ba? Totoo yan, mga kapatid. Pero itinulot ng Panginoon itong pagsara sa buong mundo, lawakan po natin ang ating pangunawa bilang isang Kristiyano. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi po tayo nakahiga lamang, nakahilata sa isang kama na punong-puno ng bulaklak ng rosas. Hindi po yun. True Christian is you will carry your own cross. Hallelujah. You will suffer with Christ. That is Christianity. Hallelujah. That is Christianity. It is not prosperity. Hallelujah. Praise the Lord. At mga kapatid, balik po tayo. Yung nangyayari ngayon sa buong mundo. Hallelujah. Hindi pa natatapos, hindi pa nagbubukas ang bawat bansa. Meron ng pangalawang bugso. Di ba? We have to think about it. We have to think deeper about it. Hallelujah. Meron ng pangalawang bugso. Sabi ng message, ulitin ko po yung nabasa natin in the Pergamian Church. Sinabi ng message, doon akala natin ang tinuturo nung araw, mga narinig na natin, hallelujah, even the message na bago mag-rapture, ay bago dumating ang kahirapan, ay ra-rapture muna. Hindi mararanasan ang kahirapan ng nobya ng ating Panginoon Diyos.
Hallelujah. Ang totoo nun mga kapatid, hindi po tayo makakapasok o makakaranas sa tribulation, kapigatian. Pero mga kapatid, ano yung nasa sanlibutan ngayon? We are in the midst of calamities. We are in the midst of troubles. Hallelujah. Ano sinabi niya sa isang message ng prophet? That in the midst of troubles, Jesus came. Sa kalagitnaan ng troubles ay dumating si Jesus. Kung babasahin natin yon hanggang pababa, patungkol yon sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang mga nobya ng ating Panginoong Diyos, hallelujah. These things that is happening in this world right now, hallelujah. Ibang picture ang ating nakikita. Ang nakikita natin ay hindi po hindi lamang po yung bukas ay wala ng pag-asa, hindi po yon ang ating tanaw. Ang nakikita natin ay paparating ng ating Panginoong Kristo. Even sabi ng message that even He is at the door. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya at mga kapatid, meron tayong lampara, meron tayong ilawan. Ang tinuro sa atin in the book of Matthew, hallelujah, kung gaano kahalaga na tayo magkaroon ng langis sa ating ilawan. Hallelujah. Ganun lamang po kasimple. You know that our Lord Jesus Christ, He speaks in parable in a layman's term, in a common language, in a common tongue, para maabot ng kanyang mga nobya. Praise the Lord. Ano po yung ating lamp? Ulitin po natin. The lamp, it is the Word of God. Sabi nga in the book of Psalms that the lamp, hallelujah, I have placed the Lord before me. Sabi nga niya sa lamp, it is, O Lord, that thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hallelujah. So, ang lamp pala natin, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Huwag po natin kalilimutan, mga kapatid. Huwag po lamang po tayo makontento being a message believer. Because how many virgins with a lamp? 10. Ano po yung virgins, mga kapatid? They live a holy life. A godly life. Praise the Lord. Yung iba pa nga na minsan nga, yung mga wala pa sa mensahe, ang mas banal pa ang pamumuhay. Hindi po ba? When it comes to fundamentals, sila pa yung very faithful unto the ministry. Kaya nga't ibinubuhos sa kanila yung tinatawag natin na prosperity. Dahil pangako ng ating Panginoon Diyos, subukan mo ako. Yan yung pangako ng ating Panginoon Diyos na meron siyang tinatawag na paghamon. Subukan mo ako at hindi ko ibubuhos. Hallelujah. Siksik-liglig. Hallelujah. That's why, mga kapatid, after we have already the message, hallelujah. Praise the Lord. Huwag po natin kalilimutan. It takes the Holy Ghost for us to go in that rapture. Praise the Lord. The Holy Ghost ang siyang ating token. Without the token, hindi po tayo makakasakay ng tren dito. Hindi po ba? Wala po tayong coins, token, na binili ng halaga. Hindi po ba? You know that token? Hindi naman po yan mismo yung iyong pinambili. Kundi binili po siya ng halaga. Ano po yung paid with a price? That is the blood of Christ. At ano po yung token na ibinigay sa atin na siyang tanda na binayaran ng ating Panginoong Kristo? That is the Holy Ghost, the token. Huwag po natin kalilimutan yan. Because the token is ating hallelujah, pass para makasama sa rapture. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po yung ating pass. Hindi po tayo makakapasok sa, ano po yon? Yung sa may sakay na mismo ng tren, di ba? May harang pa siya na bar. Pag wala po tayong token, and now, ang pinaka-token dito is card na mismo. Pero sa atin, pahabang panahon sa atin ng LRT, ang token po, it is the coin. Saan man ang destinasyon mo, malayo man o malapit, hallelujah, kaya nga merong nauna at nahuli. Merong huli ang siyang nauna dahil sabay-sabay po yan sa pananampalataya, sa paghahanda ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah.
bago siya bumalik. Lahat sabay-sabay. Praise the Lord. Kaya nga po, malayo man tayo, from Monumento man tayo, o Baclaran, o hanggang dyan lang tayo sa Loton. Hallelujah. Praise the Lord. It is same. It is a token. Hallelujah, it is a token that has been paid with a price, and that is the blood of Christ. Hallelujah. Dugo ni Kristo ang siyang pinagbayad sa bawat isa sa atin. And He gave us the Holy Ghost. Praise the Lord. Nabubog yung kanyang dugo in the cross of Calvary. And He gave up the ghost. And that ghost, that is the Holy Ghost. Praise the Lord. And He gave up the ghost. Kaya nga, if you desire the Holy Ghost, hallelujah, higit siyang eager. Sabi ng message. What is the Holy Ghost? Yung ating message before. Kung dinidesire mo, kung ninanais mo ang banal na Espiritu Santo, ay higit siyang nagnanais na ibigay sa iyo. Bago mo pa nga lang naisin, ay nais na ng ating Panginoon Diyos na ibigay sa iyo. Praise the Lord. Dahil alam ng Panginoon, dahil yan ang nais ng ating Panginoon Diyos na mapasa iyo. Dahil yan ang ating kailangan, ang banal na Espiritu Santo. Praise the Lord. If we have the Holy Ghost, praise the Lord, all is well. Because the Holy Ghost, hallelujah, ang siyang magpapaunawa sa atin ng lahat ng perfect plan of God, kanyang perfect word, and He will guide you unto all truth. Then ipapaunawa na niya sa atin. Ano man ang mangyari, we have already Christ in us. Praise the Lord. Ano man ang mangyari. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tuloy pa natin yung mga kapatid. In the verse, in Psalms chapter 9. Tapusin natin yan. Hallelujah, dakila ng pangako ng Panginoon Diyos dito sa atin. When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. Sa presensya ng ating Panginoon Diyos. With the Holy Ghost. Praise the Lord. For thou hast maintained my right and my cause. Praise the Lord. Kung titingnan natin yung verse 4. Hallelujah. Sabi niya po dito sa verse 4. Hallelujah. Sapagkat iyong inalalayan ang aking matuwid at ang aking usap, my right and my cause. Thou sittest in the throne judging right. Sino ang nagpapanatili? Ang ating Panginoon Diyos ng katuwiran sa bawat isa sa atin. And cause. Pag sinabi mong cause ng mga kapatid, hindi lamang po yung kwan eh. Hindi lamang po itong kwan eh. Yung sinasabing aking matuwid eh. Hindi lamang po yan at ang aking usap. Pag sinabi mong cause, iyan ay para sa iyo. Mas malalim pa yon. Yung kailangan natin, may cause. Hallelujah. Sino po yon ang nagbibigay sa atin, nagpapanatili sa atin? That cause that we need, and that is God. It is God that preserveth me, preserveth my soul. Praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Thou sittest in the throne judging right. Siya ang ating Diyos na nakaupo sa trono ng katuwiran. Praise the Lord. Wala na pong hustisya dito sa lupa. Ang hustisya ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang na siyang maghahari dito sa lupa sa 1,000 taong tinatawag na millennial reign. Doon lamang natin makakamit ang tinatawag na hustisya. Ngayon, di ba, pagod ng tao kasi sa corruption kabulukan, di ba? Kaya makikita natin sa social media kung sino yung mga taong mga lumalabas na merong matuwid na napakay, na merong matuwid na nasa, na cause, na tulong. Ay, hindi po ba yun ang tinatangkilik ng mga tao? Because, hallelujah, kalikasan yan sa isang tao nilagay ng ating Panginoon Diyos na naghahanap tayo ng katuwiran. Kalikasan yan, mga kapatid. Kung wala po tayong kalikasan na yun sa bawat isa sa atin, this world is chaos. Chaos na tinatawag. Praise the Lord. Wala na po, puro violent na. In which that was happened in the time of Noah, full of violence. Kaya, isinugo ng Panginoon Diyos ang tinatawag na paghatol in the times of Noah. As it was, Luke chapter 26, 24.
Verse 26 to 30. As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Hindi po ba? They were drinking, marrying, building houses. Hallelujah. Until the flood ay dumating. Only 8 souls was saved. Naalala ko kayo mga kapatid, as it was in the days of Noah. Ano po yun? Marrying. Mag-asawa. Yung sinasabi niya doon na nag-aasawa doon mga kapatid, hallelujah, bakit pa niya binanggit ng pag-aasawa samantalang in the book of Genesis, there's already, hallelujah, one marriage, and that is a husband and what? That is a man and a woman. Pero yung tinungkol niya doon na marrying na hallelujah, para hatulan niya ang mundong ito, ano po yung mga kapatid? Effeminate. Effeminate. Pag-aasawa ng kapwa babae. Pag-aasawa ng man with lust with their own kind. Pag-aasawa ng kapwa lalaki. Kapwa mahal ko. hindi po ba mga kapatid, di ba parang biro 'yun pero applicable in which kinamumuhian ng ating Panginoon. Because God, hallelujah, ulitin ko po mga kapatid, I love this message from the prophet. Sabi nga niya na, I will raise up Sodom. I-raise God is obligated to raise up Sodom. Para po siya he is responsible na kailangan niya magsisi. Bakit hindi niya hinatulan ang kondisyon ng mundong ito? Punong-punong immoralidad, kasalanan, kasamaan, at walang Diyos. Ngunit ang Sodom at Gomorrah ay kanyang sinunog, matandaman, bata, lalaki, babae, mayaman, mahirap. Sinunog niya yon mga kapatid. Walang isang nakatakas doon, save Lot and his family. Di ba po ba? Kanyang asawa. At yung 2 daughters niya. Sinunog niya yun mga kapatid. Walang nakatakas doon, isa. Kaya nga si Lot, yung asawa ni Lot, lumingon Hindi lamang sa kayamanan niya, kundi yung mga hiyaw ng mga tao. Hallelujah. O ano pa mga kapatid? Drinking. As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Hindi po ba? They are marrying, drinking. Ano po yung drinking na yung mga kapatid? Ngayon ang tao. Lockdown na nga mga kapatid. Hallelujah. Nakakatawa na it's something very weird sa kaisipan ng tao. Mas pinipilit nila. Yung pag-iinom ng alak sa kalagitnaan ng, hindi po ba makikita natin sa social, nakakatawa mga kapatid, but you can see the Word of God was very absolute. Hallelujah. Nagiinuman mga kapatid. You can imagine, ginamit ang hallelujah, close ban ng isang kumpanya, tinapay. Ginamit ang maging yung punerarya na sasakyan ng punerarya para hindi po ba? Para magpalusot, magpuslit ng alak. Hindi po ba? One thing also, ngayon lang, sinabi na akin may bahay, I will not mention the town. Hallelujah. Nakakatawa mga kapatid, di ba? But you can see the Word of God is. Ngayon lang mga kapatid, nakokontrol na yung COVID sa lugar ng akin may bahay. Hindi ko ihinakaya, but I will not tell the town. Nakokontrol ng COVID. Nakiusap yung mga malalapit sa alkalde ng bayan na paluwagin at bigyan na ng daan ang pag-iinom. Itulot ang pag-iinom, ang alak. Nakakatawa, di ba mga kapatid? Ito mga kapatid, itinulot ng alkalde ang medyo kaluwagan at isinama yung pag-iinom. Ayun, meron isang nag-aya ng inuman sa kanyang bahay, maging galing pa sa kabilang barangay. Nag-inuman, mga kapatid. Yun nag-aya mga kapatid, alam niyo po ba? Ayun ay merong COVID. Anong nangyari mga kapatid? Sa halip na wala nang kontrolado na yung karamdaman, ay nagkalat ulit ng sakit. Kaya ngayon ang alkalde, sabi nga niya na, kaya nga niya tinulot yung pag-iinom. Tingnan niyo mga kapatid, pag-iinom ang topic. Praise the Lord. Pag-iinom ang topic nakakatawa nga mga kapatid Bakit? Binibigyan ng pamahalaan ang tulong ang mamamayan para isugal, iinom. You can see the world. Hindi natin alam yung tamang kaisipan ng tao. Inuuna pa mga kapatid yung pag-iinom samantalang hindi nila iniisip
na kung paano yun, hallelujah, gapiin yung pagkalat para mabuksan na totally. Ang lahat ng narapan mabuksan, ang kalakaran, ang lahat-lahat. Pero ngayon iniisip nila yung nasa ng Espiritu na nasa kanila. Ang pag-iinom. As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Hallelujah. You can see the word right now. The world is insanity. Praise the Lord. Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mainit yung topic pagdating sa inuman. Sa inom, sa kalagitnaan. Hindi nila iniisip na meron pang mas malalim na dapat nilang hallelujah, bigyan ng importansya. Yung epekto nito na wala nang kakainin, wala nang may bibigyan pamahalan pagkalipas ng 2 o 3 buwan. Hindi po ba? You can see that. That is a natural thing. How much more the souls of every, hallelujah, creation of God that has been created in His own image. Praise the Lord. Mas higit pa ang concern ng ating Panginoong Diyos. Kaya itinulot itong, hallelujah, praise the Lord. And you know that we have already a Passover in our times right now. You know this lockdown, it happens in Exodus chapter 12. Praise the Lord. The first Exodus, the coming out of Hebrew people, chosen nation of God, from Exodus, from Egypt. Hallelujah. The first Exodus. That is in Exodus chapter 12. Hallelujah. That we consider na anong sabi ng ating Panginoon Diyos, na kayo'y magkulong. Huwag kayong lalabas. Pero lagyan ninyo, pahiran ninyo ng dugo ang inyong pintuan. Dahil pagdaan ng anghel ng kamatayan, hallelujah, ay hindi mamamatay inyong mga panganay na anak. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, yung karamdaman, yung panahon ni Moses, mayaman may hirap, hindi po ba? Sa loob man ng palasyo, sa loob man ng malaking tahanan, o sa isang barong-barong na tahanan, ang panganay na walang dugo na nasa pinto ng kanilang tahanan ay tunay na mamamatay. Ngayon mga kapatid, mayaman mahirap, artista man, artist, kilalang tao, mayaman. Pag tinamaan nitong anghel ng kamatayan, walang pinipili. Hindi po ba? Hindi po yan sa ating kapanuhunan. At tayo naman na nakakulong, dapat magsaya tayo. That this is the time that we are communing with our Father in His Word. Tayo nag-aantay sa Kanyang pagbabalik. Hindi na po nagbibirong panahon. Hindi na po nagbibirong panahon. This is our Passover. Hindi po ba mayroong Passover na nagaganapin sa bansa ng ating pinili ng ating Panginoon Diyos? Watch our timepiece. Our timepiece. Malapit ang Panginoon. It is later than what you are thinking. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon ko pong Diyos. Hallelujah. Balik natin mga kapatid sa Psalms chapter 9. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thou hast rebuked the heathen. Thou hast destroyed the wicked. Thou hast put out their name forever and ever. Panginoon Diyos, ang siya nagtanggal ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Verse 6. O thou enemy, destructions are come to a perpetual end, and thou hast destroyed cities. Their memorial is perished with them. Hallelujah. Praise the Lord. And verse 7. But the Lord shall endure forever. Hallelujah. But the Lord shall endure forever. Hallelujah. He hath prepared His throne for judgment. Nakahanda na ang trono ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Para hatulan ang sanlibutan. You know that one throne of God. What is the throne of God? Praise the Lord. Praise the Lord. Saan nananahan ang ating Panginoong Diyos? The Holy Ghost. Praise the Lord.
in the heart of the bride of Christ. Kanyang inihahanda para ano? Para hatulan ang sanlibutan. Ye will die like a man, but ye are God's. Praise the Lord. Don't you know that you will judge the world? Kaya nga po't inihahanda ng Panginoon Diyos ang ating puso. Kanyang ipinapakita ang lahat ng mga nangyari sa sanlibutan. Praise the Lord. Inihahanda ng Panginoon Diyos ang mga puso natin. Tayo ang tinatawag na, the witnesses. Praise the Lord. Tayo ang tinatawag na saksi. Ang tunay na saksi ng ating Panginoon Diyos sa lahat na nangyari dito sa sanlibutan ng pagdating ng tinatawag na the great final white throne judgment ay kasama tayong hahatol sa sanlibutan. Naalala po ba natin? Sino may gusto sa kanan? Sino may gusto sa kaliwa? Praise the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Ang gusto natin ay katabi tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo na siyang hahatol ng sanlibutan. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid, patapos na. But the Lord, hallelujah, and He shall judge the world in righteousness, katuwiran, and He will judge the world through Christ, our righteousness, the Word in us. He shall minister judgment to the people in uprightness. Praise the Lord. And verse 9, this is our last verse. The Lord also will be a refuge for the oppressed. Ang mga hamak. Siya ang ating refuge. Ang ating muog na mataas. Ang ating takbuhan. Praise the Lord. Hallelujah. A refuge in times of trouble. Siya ang ating mataas na muog, ang ating kanlungan, ang ating takbuhan sa oras ng kapighatian. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't mga kapatid, hallelujah, huwag po tayong mabahala. Merong Diyos na siyang nagbabantay sa kanyang mga anak. Praise the Lord. For the Spirit of the Lord, hallelujah, ay nasa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Magpatuloy tayo mga kapatid. Ano man na mangyari sa sanlibutan. Yes, this world is falling apart. This world is turning upside down. But the coming of the Lord, hallelujah, ay siguradong tiyak yan. At ang salita ng ating Panginoon Diyos ay tiyak na tiyak yang mananatili sa bawat isa sa atin. That my Redeemer is faithful and true. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let us pray unto the Lord. Let me pray unto the Lord. Hallelujah. Tunay nga Panginoon ko pong Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa inyong dakilang pangako sa amin, o Panginoon ko pong Diyos, na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Ama. Siyang nagbibigay sa amin, o Panginoon ko pong Diyos. Kayo, o Panginoon ko pong Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Kayo, o Panginoon ko pong Diyos, ang nagbibigay sa amin, o God, ng pag-asa, o Panginoon ko pong Diyos. Kayo, dakilang ko pong Diyos, ang siyang aming kalakasan, ang aming tagapag-aliw. Kayo, o Panginoon ko pong Diyos, ang aming Lord God, kapayapaan, Ama, na sa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari dito sa sanlibutan. O Panginoon ko pong Diyos, kayo, O God, ang siyang nagbigay sa amin ng tinatawag naming Lord God, hallelujah, kapayapaan, O God, ng aming kapanatagan, ng aming kalakasan, ng aming kagalakan, O Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah, salamat po, Ama, sa inyong mga salita, O Panginoon ko pong Diyos. I'm praying to you, Father, na maitanim, O God, sa bawat, hallelujah, in that good ground, O God, in every hearts, O God, ng inyong mga anak, Ama. And Lord God, na magsilbing kalakasan, na magsilbing, Lord God, hallelujah, aming absolute, Ama, na magsilbing aming confidence, O Panginoon ko pong Diyos. Dahil, Lord God, hallelujah, kung wala po kayo, Ama, wala po kaming magagawa, wala po kaming kapanatagan, wala kaming kapayapaan, wala po kaming kalakasan, wala po kaming katuwiran, wala po kaming kabanalan. Ngunit, Lord God, dahil sa inyo, O Panginoon ko pong Diyos, dahil sa inyong biyaya, ay Lord God, hindi po sa aming gawa, kundi sa inyong biyaya na siyang gumagawa sa mga gawa ng aming Panginoong Hesus Kristo sa aming buhay. Lord God, hallelujah, I'm praying to you, Father, na that you will sanctify, O God, every hearts of thy word, O God, na kayo, O God, ang siyang manatili sa aming puso. Lord God, samahan niyo po kami, Ama, sa
aming panalangin, O God, na Lord God, aming muling gaganapin na upang idaing sa inyo, O God, ang lahat ng mga hinaing ng bawat inyong mga nakamahal. Lord God, hallelujah, samahan niyo po kami, Ama, at minamahal po namin kayo, O God, for you are the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, O God. Samahan niyo po kami, O God, sa aming panalangin, Ama. Minamahal po namin kayo, O dakila ko pong Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat at kadakilaan sa inyo lamang, O dakila ko pong Diyos. Amen. O Panginoon ko pong Isus Kristo. Amen. Hallelujah. At ating pong babanggitin ang ating mga panalangin. Maaari po, mga kapatid, bago po tayo manalangin ay praise the Lord. Akin naman pong babanggitin ang ating mga idudulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Na ating panalangin. Sama po nating patuloy, mga kapatid. Kung meron po kayong mga karagdagang panalangin, ay idadagdag po natin, mga kapatid. Hallelujah. Meron ba kayong nais na idagdag sa ating panalangin? Kasi masama kami sa lahat. Napanalangin namin. Ang Panginoon ang magpapabayan. Nais man, anong nais mo ng Panginoon sa amin eh. Kami malayo or sa aming trabaho. Sama natin ang ating mga kapatid, Brother Percy at Brother Ranjit, na ingatan sila ng ating Panginoon sa kanilang trabaho, ang pag-ingat ng ating Panginoon sa inyong trabaho. At hallelujah, ang siyang mag-ingat, mapanatili kayo sa inyong trabaho. Sama natin sa panalangin. At ang Panginoon ang siyang patuloy na mag-sustain sa inyong mga pangailangan para sa inyong mga pamilya. Bawat isa sa atin, papanalangin natin. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Ganyan din, mga kapatid. Isama natin sa prayer ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon sa ating mga physical na kalagayan. Malagay tayo sa tinatawag nating karamdaman na lumalaganap sa ating paligid. Sama natin ang pag-iingat ng Panginoon. Hallelujah. Ganyan din, mga kapatid, ganyan din sa si Sister Veronica. Kumusta na siya, Brad? Sister Veronica, hali-hali. Namatay na siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Hallelujah. Papasalamat din po yung anak po niya sa panalangin. Hallelujah. Tapos panalangin na rin po niya na sana huwag nang mahirapan yung nanay niya. Tsaka sana habang nakatanggap po sana. Nakikinig din po siya ng mga bandang uli. Kasi patuloy po yung pag-send ko ng mga message sa kanila. Amen. Hallelujah. Papasalamat po siya sa mga panalangin. Amen. Hallelujah. Maaring hanggang, alam natin na maaring hanggang doon na lang ang programa ng Panginoon sa Kanya. At the grace of God, hallelujah, ang mapasa ating kapatid Sister Veronica. At we don't know sa kanyang pagkikinig ng mensahe. Sa kanyang pagkikinig ay andun ang kanyang pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. And we do believe na even sa ating deathbed, in that time, na ating tinanggap, nakalakip ng pananampalataya, ang salita, ang mensahe ng ating Panginoon ay andun ang biyaya ng ating Panginoon. At kaya nga po, yan po yung ating ginawa kay Sister Flor de Lisa, that nagkahabilin na siya sa kanyang asawa, sa kapatid ni sa brother-in-law ni Brother Resty. But hallelujah, and we prayed for her, ang pagsisisi at pagtanggap sa salita ng ating Panginoon Diyos. And by the grace of God, maaari may programa pa ang ating Panginoon for Sister Flor de Lisa. Kagaya ni Haring Hezekiah, that the Lord
still preserve ang kanyang buhay. And we don't know, and still we're continuing na binabahaginan si Sister Flor de Lisa, admonishing in the message sa ating hallelujah, binigay ng ating Panginoon. At we know that the Lord ay ating Panginoon Diyos, meron po siyang pangako sa kanyang mga nobya. Maging mga mahal natin sa buhay, even those that are afar off nating idinudulog sa ating Panginoon Diyos. At we'll keep trusting unto the grace of God. Hallelujah. Magbigay pangalan ng isang basong tubig ay meron ng reward ang ating Panginoon. Gano'n pa kaya mga mahal natin sa buhay na hindi lamang isang basong tubig ang nibigay sa atin in the old times. Praise the Lord. May biyaya ang Panginoon. Hallelujah. Ganyan din mga kapatid, si Sister Gloria David. Maayos na po yung kalagayan niya. Hindi na po siya yung ganun nanghihina. So, Pero siya, sana po tuloy-tuloy pa rin. tuloy-tuloy pa rin. Amen. Praise the Lord. At habang siya nandito sa lupa, God has a purpose, patuloy natin na bahaginan. Amen. At ganyan din mga kapatid, sa pangailangan ng ating mga mahal sa buhay, hindi lamang sa bawat isa sa inyo, kundi sa ating lahat, isasama natin sa prayer. At ganyan din mga kapatid, si Brother Dicky, yung kanyang hinilapit na ating panalangin, Sister Pampila Tinampay, sama natin sa prayer, yung abdominal hernia. At maging sa kuya ni Brother Dicky, patuloy nating ipanalangin sa Brother Joseph na nagkaroon ng stroke mga kapatid. At sabihin ng Panginoon ay kanyang nahihila na yung kanyang paa, na ibig sabihin nakakalakad na hila-hila yung kanyang paa. Pag-pray natin na nawa ang purpose ng Panginoon na siya maganap. Ang patuloy na kalakasan at healing touch ng Panginoon. Hallelujah. The most important ay yun yung mga pagkakataon na makapakinig sila ng pagtawag ng ating Panginoon. Hallelujah. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer ng after ng yung sa kay Brother Este, sama natin sa prayer after ng aid na ang Panginoon ay siyang tumulong na may start yung pag-process. Hindi tayo ng Panginoon na matanto ang tamang proseso hanggang sa ma-start yung process. Habang meron pang oras bago mapasok yung QID. Yan ang ating panalangin. At ganyan din, isama natin sa prayer si Brother Christopher Gascon. Wala ka pang balita, Brad? Wala pa. Isama natin sa prayer. Meron po siyang cancer of the blood o leukemia. Isama natin sa panalangin ang kagaling ng Panginoon. At laganap ang cancer. Marami tayong pinapag-pray. Hindi lamang po dito sa atin, napakarampant sa US. Kung mapapakinggan natin mga streaming, always cancer. Para siyang naging TB na. Naging hypertension na. Very common na. Dahil sa sa mga kinakain natin. Natalakay natin noong nakaraan. Dahil sa mga kinakain natin. But sinabi sa message ng ating Panginoon, iniwan niya sa kanyang propeta that even cancer will not stand in your front. Hindi siya makakatayo sa iyong harapan. Praise the Lord. Hindi lamang po sa propeta, kundi the ministry of Christ ay nagpatuloy sa kanyang nobya. Dala-dala po natin yun. Kaya nga po mga kapatid, ang kapurihan sa ating Panginoon Diyos, may mga pinanalangin po tayo mga may cancer. Isa na po doon yung aking tiyahin. Pinagaling ng ating Panginoon Diyos. Hindi po nagkukulang pa ng Diyos. At naalala ko lamang po, yung cancer na yan, ay yung si Sister Lucila na yan, yung optometrist, na pinagaling din ng ating Panginoon Diyos sa kanyang cancer of the breast, as she is claiming. Siya ay magpapabaptize after ng lockdown. Ang kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Magpapabaptize siya sa taga Cavite, siya papabaptize siya kay Pastor Danny Dilmondo, kay Brother Danny, after ng lockdown. Hallelujah. Praise the Lord. You can see that blessing in disguise. Amen. You can see how great our God is. Kahit na, praise the Lord, kahit na hindi gumaling itong katawang ito. Sabi nga ng prophet, kahit na yan ay bumalik, maaari yung bumalik, anumang karamdaman. Pero ang pinakamahalaga ay ang pinagaling ng ating Panginoon Diyos ang ating kaluluwa. Praise the Lord. Dahil once na pinagaling ng ating Panginoon Diyos, hindi na tayo mamamatay. Praise the Lord. Ang kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon sa Kristo.
Sama natin sa prayer mga kapatid, Sister Joy Frias, sa kanyang breast cancer. Asawa ng kaklase ni Brother Restin nasa Saudi. Sila mag-asawa, maging si Brother Alex Frias sa kanyang hallelujah, pangangailangan ng trabaho. Siya ay naapektuhan din ng krisis sa Saudi, Brother Alex Frias. At hallelujah, sama natin sa prayer, second stage ng breast cancer, si Sister Joy, sama natin sa prayer. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa panalangin ang hallelujah, patuloy na isama natin sa panalangin si Sister Flor de Lisa hanggang sa kanyang complete healing na karoon na ng laparoscopic operation sa gallbladder. At sabi nga ni Brother Resty, kapatid ni Brother Resty, Sister Flor de Lisa, sabi nga niya na kung titingnan natin yung hirap ng proseso sa operasyon, palang emergency operation, napakahirap. Pag wala kang connection mga kapatid, mamamatay kang dilat ang mata sa Pilipinas ngayon. Kahit na emergency operation, walang magawang hospital. You can imagine. Walang doktor, walang anesthesiologist, walang operating room. Merong operating room, ngunit wala kang mapaglalagyan after ng operation. You can see, puno ng COVID ang bawat hospital. At you can ask how the move of God para maoperahan yung kanyang kapatid. Katakot-takot. Pati, you can imagine, pati DOH secretary, tawagan ng hospital, medical director ng hospital, mayor ng bayan, para lang magkaroon ng maoperahan yung kapatid ni Brother Resty. You can imagine that. Walang magawa dahil sa hindi available ang resources. But you can see the move of God. In the midst of troubles, andiyan pa rin ang ating Panginoon. Operahan yung kapatid ni Brother Resty. Ang kapatid sa ating Panginoon, sa ating earnest prayer to the Lord. At operahan siya, lumakas na. Hallelujah. At salamat sa ating Panginoon, nagkaroon ng pagkakataon na makausap ko, Sister Flor de Lisa. May panalangin ang ating kapatid, mabahaginan ng message of repentance, kahit na sa maikli lamang na oras. And the Lord, we have to surrender to the Lord. The Lord will move ang kanyang puso, ang kapatid ni Brother Resty. At yun, still for observation. They were expecting ng panibagong second look, second operation para kunin yung mga natitirang bato na nahulog sa loob ng tiyan. Ibig sabihin, pumutok na yung kanyang abdo at lumabas yung mga bato sa loob ng abdo na nasa tiyan. At ang pag-iingat ng Panginoon para ma-preserve ang buhay ni Sister Flor de Lisa. Without the Lord, nakailang fever na siya. Nakita sa ultrasound, bato, nagkalat na. It is, kung walang kapangyarihan ng Panginoon, it is yung tinatawag ng septicemia, yung salagnat na yan. Nagkalat na infection sa dugo. Even though the doctor na nagsabi na kinakailangan mapalitan yung dugo sa kanyang katawan because it is contaminated of bacteria already, of infection. But you can see, God is in control. Yan yung Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na buhay. Lahat ng kinikwento ni Brother Resty, I can see the picture of it. Without the hands of God, kaya nga I insist to Brother Resty na gusto ko na siya makausap. Even yung pasyente mismo naghahabilin na sa kanyang asawa. Kaya gusto kong makausap. That's the only thing. I just said to Brother Resty, I'm waiting of his insistence na makausap ko. And I'm praying to the Lord kasama panalangin. And you know that the Lord, hallelujah, made a way para makausap ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya. And God has a purpose para sila ay buklurin, magkaroon ng pag-uusap. Because we are in the edge, the verge of time, the coming of the Lord. Praise the Lord. Time will be no more. Wala nang oras. Kaya nga't we're redeeming our time unto the Lord. Praise the Lord. Kasama natin sa prayer si Brother Boy. Meron siyang, sabi ni Sister Marie, symptoms. But we are not looking at the symptoms. We are looking to the God that promised unto us. To the mighty God. Hallelujah. Meron siyang fever and cough na pabalik-balik. Hallelujah. And we're still keep trusting to the Lord. You know, mga kapatid, kung malalaman lamang natin yung mga pagkilos ng Panginoon dito sa kalagitnaan. Hallelujah. Makikita natin na talagang ang ating Diyos ay buhay at totoong-totoo sa kanyang nobya.
Si sister, isa pang nais ko may testify sa inyo mga kapatid as an encouragement to trust unto the Lord. Sister Cherry, lagi siya nagte-text sa akin. Halos lahat na ng kanyang mga kasamahan nagkaroon na nag-positive. Always I'm encouraging him that your faith has made you whole. I have to pray for you, but it takes your faith to operate yung kapangyarihan ng Panginoon. And tinest na siya. And final na testing para sa kanya. Ilang beses na attempt yun, nag-message ako na for testing si Sister Cherry ng swab. Pero lagi hindi natutuloy. 2 times. Sabi sa kanya, nung siya itetest na naka-schedule, and we prayed unto the Lord. Nung kinabukasan, schedule na niya. Nung pinalop ko nung after a day, I'm expecting na lang yung result. Sabi niya, hindi na natuloy. Na naman, this second time already. And nag-positive na lahat ang kasama niya. Ngunit siya ay pinapapasok pa rin. Iningatan ng Panginoon. Hanggang sa kanya. Napakatapat ng ating Panginoon. At sabi ko sa kanya, sis, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong fervent, earnest prayer unto the Lord. And always be unto the Word of God. At ang Panginoon Diyos may pangako sa atin. Maging kakwarto niya, naka-isolate. Siya natutulog na siya sa TV room. Dahil contaminated na yung kwarto nila. Pero ang Diyos, nasa kanyang mumunting anak. Amazing grace. Amazing grace, how sweet that sound. Praise the Lord. Makabuti ng Panginoon. Kasama natin sa prayer mga kapatid. Hallelujah. Ang kalalagayan ng ating mga kapatid, sila Brother Joe, Brother Nathan, Brother Alan sa kanilang flat, na ang Panginoon ang siyang kumilos sa kanilang needs in their flat and the settlement ng karamaa. Hallelujah. It is the Lord ang ating nasaan sa lahat. At ganyan din sa kalagayan ni Brother Alan is, kung si Brother Alan ay isang buwan na wala ng trabaho, and we are praying to the Lord na ang Panginoon ang siyang patuloy na mag-sustain sa needs ng kanyang pamilya at maging sa trabaho na kanyang kailangan, ay ating panalangin sa Panginoon. You know that the Lord has an answer. Has an answer. Hallelujah. And we're praying to the Lord. Hallelujah. Si Brother Alan isang buwan, Brother Rest isang taon. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen. Mahigit isang taon. Lagpas na isang taon dahil almost half of the year na tayo. Hallelujah. Hindi nagkulang Panginoon, mga kapatid. And it is the faith of God. Always remember, kung tao lang, walang pananampalataya, walang Holy Ghost, maaring nagpakamatay na tayo o kaya hindi po ba mga kapatid? Hindi pa lang mangyari yan because I also experienced to be tormented by the devil. At ako, yun ang mga kapatid, halos believer, I was already believer way back 1996 because of the hard trials that I had in my life. Because of the tormenting of the devil. You know, yung tinitira namin para condominium, para apartment. Nakikitira ko sa kapatid ko. Gusto ko nang tumalon. Kasi pag nasa rooftop ako, nakikita ko lagi yung pag dumunga ako sa baba, lagi ko nakikita yung pader na mayroong mga tulis-tulis. You know, when I was in the verge of trial, gusto ko nang tumalon doon. Without the Holy Ghost, without the protection of God. Hallelujah. Praise the Lord. Without the Holy Ghost. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. 1 year, walang trabaho. Pero ang Panginoon Diyos ang siyang gumawa ng way para makakain ng 3 beses. Minsan, 2 man, 3 beses. Minsan, may merienda pa. Ang Diyos napakabuti. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Sama natin sa prayer mga kapatid. Hallelujah. Trabaho, yung settlement, huwag natin kalilimutan. At maging nasa tahanan tayo, itong mga sasambitin natin, mga panalangin, masasambit ko sa inyo. Isama natin lagi sa panalangin. Hallelujah. Sama natin sa prayer mga kapatid. Si Brother Romel, praise the Lord. Yung ating pinapanalangin si Brother Romel kahit na nagkukulang sa ating Panginoon Diyos. Ngunit ang Panginoon Diyos ay hindi nagkulang sa Kanya.
siya ay wala na siyang nararamdaman sa kanyang urinary infection. Siya pinagaling na ng Panginoon. Hindi ko man nabanggit kanina sa ating prayer request when I asked it yesterday. Siya pinagaling na ng ating Panginoon Diyos from that urinary infection. At he is for CT scan after ng lockdown. Nawa maging normal na yung kanyang findings sa CT scan. Dahil nakita sa CT scan, meron siyang bato sa, kung hindi nagkakamali, sa urinary bladder. May bato na hindi kayang i-flushing, kundi it takes operation. Yung if I'm not mistaken, yung size. At yun yung ating patuloy na pinapanalangin sa Panginoon. At ngayon, medyo umayos na yung kanyang pag-ihi, wala na yung infection sa kanyang pag-ihi. At yung bato, we're praying to the Lord na ang Panginoon ang siyang totally will heal him, even the CT scan result, na abdominal CT scan na gaganapin after some time. Sabi niya next week, but I don't know kung may proceed yun in this midst na mga holiday and this lockdown. Hallelujah. So we will be praying for Brother Romel that God takes care of his own. Kilala niyo ba si Brother Romel? Baka hindi niyo pa na-meet. He is a former na Muslim. He is Muslim until here. Makapakinig siya dito ng mensahe na invite ni Sister Cherry. The Lord touched him. And kasama kapatid natin siya. Even though we know that the doctrine of those kind of doctrines, hindi siya basta-basta unless the Lord will intervene. You know that he was already in the third level na siya dinodoktrinahan. Third level na. The way ata na dinodoktrina sa kanya, pwede siyang magturo. Dahil he is supervisor, meron siyang potential, si Brother Romel. But when the Lord has a calling, hallelujah, nothing is impossible unto the Lord. And still we're praying. Hindi po tayo nawawalan ng hallelujah, pagtigil sa panalangin sa bawat isa. At again din mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Isama natin sa prayer ang nalalapit na panganganak ni Sister Daisy. Praise the Lord. At we're praying to the Lord that the Lord will change the situation. Hallelujah. Whatever the thing that will happen, our God is in control in everything. Praise the Lord. Hallelujah. At makukompleto na si Brother Joe at Sister Daisy. Meron silang boy and girl. Buti pa sila. Ako puro lalaki. Ang pag-asa na lang kung may time pa na magkapo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya din mga kapatid, sama natin sa prayer. Si Brother Jeffrey, patuloy na tulungan siya ng ating Panginoon. Akala ko nga nung tinawag si Brother Joe, akala ko si Brother Jeffrey. Actually, galing dito si Brother Jeffrey, how many weeks already na hindi siya nakakadalo and hindi ko siya nakakausap. Naramdam ko na meron siyang tinadala. And but how many times na nangako siya na pupunta siya sa church para mag-usap kami. And pasalamat ako sa ating Panginoon that the Lord made a way. Nakausap ko siya dito. At meron siyang problema sa kanyang trabaho. Even the personal life with his family, the Lord, hallelujah, help na maisettle. Kinausap ko siya na maayos about being responsible to the parents and being faithful to the family. And pinaunawa ko sa kanya yung kanyang sitwasyon at maaring iba ay makikita ninyo sa mga na-post sa social media nakaraan about his family problem and about the problem that he had here about that affair, sabihin na natin. But the Lord, hallelujah, meron po siyang pagsasaayos, pagpapalo. Hindi ilalayo ang rod ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga minamahal na anak. At hindi ako nagsalita, siya na mismo ang nagsalita. And it is all by the grace. Sabi ko sa kanya, isang kasalanan lang na hindi mapapatawad ng Panginoon, that is the blasphemy of the Holy Ghost. Sabi ng prophet na it is the blood of Christ kung gaano siya makapangyarihan. Even sa legitimate son, ganun ka makapangyarihan ating Panginoon Diyos. And you know that our brother, siya pumayat si Brother Jeffrey, and sama natin sa prayer. And salamat sa ating Panginoon that the Lord preserve his family, even his work. At salamat sa ating Panginoon Diyos na the most important that the Lord preserve his soul. Hallelujah. Sabi ko na ito yung gawin mo, isaayos. Dahil ang ating Panginoon Diyos, tapat siya na pinapatawad niya tayo
in the time na tayo hingi ng tawad. Ngunit, meron tayong kinakailangan din gawin para makumpleto ang kanyang, hallelujah, that fruit of repentance will manifest in us. And we will be helping in prayer si Brother Jeffrey bilang bago, bilang mahina sa laman. Hallelujah. As it was already, the Lord helped him already na may saayos sa mga unang part, hallelujah, hanggang sa ma-clear, hallelujah, ma-clear sa lahat. And the most important is that magpatuloy yung kanyang, hallelujah, pagsusumikap sa ating Panginoon Diyos. Sama natin sa prayer. Hallelujah. At pumayat si Brother Jeffrey, halos 10 kg ang nawala sa kanya. At yun nga, inuubo, mas mapakiramdam niya. We don't know. Sa kanila maraming infected. And we have to pray that the Lord will heal him and will protect him and preserve him. Hallelujah. Alam po natin na yung mga nagpa-positive, mga nabanggit nga ni Brother Steve, mga nag-positive at nagkaroon ng recovery based sa kanilang analysis, based sa kanilang standard, ay yun nga, they were repatriated. Di po ba, mga kapatid? At yun din ang maaaring isang babahala rin ni Brother Jeffrey. We have to pray unto the Lord na ang Panginoon nang siyang mag-protect sa kanyang kalusugan, sa kanyang trabaho. Lahat po tayo, kailangan natin ang protection ng Panginoon. Even my protection is our God. Isa lamang ang ating katiyakan, ating Panginoon Kristo. Siya lang ang ating katiyakan. Hallelujah. At again din mga kapatid, sama natin sa prayer si Brother Belo. Patuloy ang supplication ng Panginoon. Hindi siya pinagkukulang ng ating Panginoon Diyos. At patuloy natin siyang tulungan sa panalangin. Ang patuloy na pag-iingat at supplication ng Panginoon sa kanyang pangailangan. Maging sa kanyang kapatid, si Brother Raymond Belo, hinihingi niya ng panalangin na ang Panginoon ang gumawa ng paraan na siya magkaroon ng kaligtasan. Ang ating Panginoon Yesu Kristo. Si Brother Raymond Belo, ito po mga kapatid ay siya'y napasama sa masamang elemento, sa maling gawa na alam natin yung mga droga ay laganap. Ay, alam natin. At once na mahuli tayo na gumagamit o nagtutulak, alam po natin ang batas ng ating bayan. So we have to pray ang pag-ingat ng Panginoon. At ito yung concern, deepest earnest prayer ni Brother Belo para sa kay Brother Raymond na siya'y ingatan ng Panginoon at tawagin ng Panginoon buhat sa kasalanan hango sa salita ng ating Panginoon. Sama natin sa prayer. Ganyan din, isama natin sa prayer yung anak ni Brother Belo na si Sheikh Ben Joshua Belo. Meron siyang glaucoma sa kanang mata. Sama natin sa prayer. At isama natin sa panalangin mga kapatid, si Brother Tony at Sister Shirley. Meron silang follow-up ng kanilang check-up after ng COVID. Hindi sila nagkaroon ng follow-up check-up dahil sarado yung hospital. So isama natin sa prayer na totally maging clear yung stone sa urinary bladder ni Brother Tony. At again din ang fatty liver niya nawa maging na-heal na ng Panginoon. At again din kay Sister Shirley, yung kanyang bato sa tinatawag na gallbladder. Merong gallbladder polyps. Patuloy natin isama sa panalangin ng complete healing ng Panginoon. Nagkaroon sila ng medical treatment for how many months? It is more than 3 months already. Hanggang itong huli. At tayo maasa ang kagalingan ng ating Panginoon para sa kanila. Siya yung tatay at nanay ni Brother Abraham at ni Brother Nathan. Brother Tony. At Sister Shirley. Kilala natin siya. Ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer ang pangailangan din ng pamilya ni Brother Tony. At mga kapatid, sama natin sa prayer ang mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, ang pag-iingat ng Panginoon. At ganyan din ang mga kapatid natin sa iba't ibang iglesia. Tulungan natin sa ating panalangin ang mga kalagayan, pangangailangan ng ating mga kapatid sa iba't ibang iglesia. Alam natin na hindi po lahat ay mayroong kakayanan, lalo na yung mga nasa probinsya na halos sa kamote na lamang ang kinakain. Mais, kamote ang kinakain. Isama natin sa panalangin.
Nakakaawa mga kapatid. Hindi lahat ng gobyerno ay nagbibigay. Hindi lahat ng alkalde, mga opisyalis ay nagbibigay ng tulong. Hindi po lahat. Alam po natin yon. Iba binubulsa. Wala nang makain. Iba pa ay nagbubulsa. Isama natin sa panalangin mga kapatid. At ganyan din mga kapatid, yung kay Sister Marie, isama natin sa prayer ng pag-supply, supplications ng Panginoon sa kanilang pangailangan sa Pilipinas at pag-iingat ng ating Panginoon para kay Brother Boy at kay Brother Rudy. Sama natin sa prayer. At kung meron pa tayong nais isama mga kapatid, pwede nating may dagdag. Tunay mga kapatid na marami tayong mga nais na ipanalangin, dudulog sa Panginoon. Merong mga may hirap na karamdaman, merong mga may hirap na sitwasyon, ngunit patuloy tayo na nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Meron po tayong limitasyon na natural na ating capability, but we have a supernatural God that can do supernatural ways sa ating mga natural na pangangailangan. At mga kapatid, bago po tayo manalangin, at sa ating pagpanalangin, na encourage yun na tayo lumuhod sa ating Panginoon Diyos. At tayo ibigay natin yung taos-pusong hinaing natin sa ating Panginoon Diyos. Can we sing that song bago po tayo manalangin, that only believe, even though wala po tayong instrument? I'm going to sing that song, Only Believe. Ang lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon Diyos. Only believe, all things are possible. Hallelujah. Ating awitin mga kapatid ang first stanza, ang bawat stanza hanggang sa chorus. Hallelujah. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, He went for His own. All power in earth, all power above, is given to Him for the flock of His love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Second stanza. Fear not, little flock, He goeth ahead. Your shepherd selected the path you must tread. Amen. The waters of Mara is sweetened for thee. He drank all the bitter in Gethsemane. Only believe, yes, Lord. Only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe,
things are possible. Only believe Jesus is here. Jesus is here.